lahat, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa bagong buwan na ito. Pero muntik na akong ma-prank dahil muntik na akong kumanta ng whenever, next month pa pala. Sumisilip pa lang pala, no? Whenever, wala pang burn, no? Pero ilang tumbling na lang, bare months na naman, no? Ang atin hong ebanghelyo at ang mga pagbasa ay self-explanatory. Ibig sabihin, madaling maunawaan. Kahit na hindi ako mag-sermon o mag-homily, ay alam na natin ang kahulugan nito Kahit hindi ko na ipaliwanag sa inyo. Kaya lang ang matinding katanungan ay, kaya ba natin itong isabuhay? Kaya ba natin itong tanggapin? Kaya ba natin itong gawin? Dalawang linya lang ang importante sa ating ebanghelyo ngayon. At siguro, maraming beses nyo nang narinig ito. Sabi sa atin ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Di ba maliwanag na yon? Hindi ko na kailangang ipaliwanag, no? Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. At yung panghuling linya, sabi ni Jesus sa talinghaga, ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Hindi masamang mag-ipon ng yaman. Hindi masamang maging mayaman. Pero ang ipinagdidiinan ni Jesus, yung nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Yan, no? Kasi nagiging dukha naman sa paningin ng Diyos. Di ba nung bata pa naman tayo, tinuturuan na tayong maging mapagbigay o magbahagi. Huwag maging makasarili. Meron ba ditong nagturo sa mga anak na, anak, huwag mong bigyan yung kapatid mo solohin mo yan. Huwag mong papakita sa kanya. Mas maganda ang ibinigay ko sa yung cellphone. Sa'yo lang yan. No? Walang ganon. Di ba, bata pa lang tayo, tinuturuan tayo, pag uuwi yung magulang na may pasalubong, yung nanay may dalang mansanas, sasabihin niya sa anak niya, anak, hati kayo hating kapatid. Hating kapatid. Sabi nung kuya o nung panganay na tumanggap ng mansanas, Mami, nanay, paano po ba ang hating kapatid? Ano ang hating kapatid? Sabi nung nanay, anak, kapag hinati mo yung mansanas at hindi pantay ang pagkakahati mo, ibigay mo yung mas malaki sa kapatid mo, sa mas maliit, sa bunso, sa mas nangangailangan. Tumangu-tangu yung kuya, sabi niya, ganun po ba? Tiningnan niya yung bunso, sabi niya, bunso, eto ang mansanas, ikaw na lang maghati. Pero tandaan mo, hating kapatid. Yan, no? Sigurado kasing kapag hinati ng maliit na bata yung mansanas, hindi pantay. Bakit gusto natin ng malaki? Bakit gusto natin ng marami? Bakit gusto natin ng mas maganda? Bakit gusto natin ng mas makapangyarihan? Bakit gusto natin ang nasa taas? Bakit gusto natin yung nasa mas mabuti at mas magandang pwesto o kalagayan? Okay naman yan at maganda yan. Magandang pangarap yung magkaroon ng mas malaking biyaya o blessing. Pero pag minsan, yan din kasi ang nagiging daan o susi ng mga alitan, away, at baka pwedeng maging daan ang pagpunta natin sa impyerno. Kaya nga sa wikang Pilipino, marami hong tawag sa kasakiman o sakim. Tinatawag natin ang sakim na ganid, hayok, swapang, sugapa. Sa malalim na Tagalog, dayukdok. Ayan, no? At
pasensya na, padaan po, no? Nakikiraan lang, wag magagalit, wag magtatampo. Yung mga nasa gobyerno, tawag natin, buhaya. Kawawa naman yung buhaya, pati siya nadamay pa, no? Sa katakawan ng iba, no? So ano nga ba ang gamot dito? Sana, no, pwede na lang, ako madalas kong iniisip to makaimbento ako ng gamot para sa pagiging sakim, no? Na tableta o kaya, tawag dito, kapsula, no? Para painumin na lang natin yung mga masyadong sobra-sobra na. Mahiya naman kayo! Yan, no? So, ano ba ang pwede nating maging gamot, no? Sa pagiging sakim, makasarili, ganido, hayok. Meron hong panalangin si Santa Teresa ng Avila. Sa kanyang panalangin, sabi niya, "Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. God never changes. Patience obtains all things. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices." Sa kaligaligan pala ng taong nagnanais lagi na makamtan ang pinakamalaki, ang pinakamarami, ang pinakamaganda, ang pinakamataas, ang pinakamalawak, ang tanging pwedeng magiging gamot pala para sa kanya ay ang maramdaman niya, ma-realize niya na tanging ang magpupuno sa kanyang uhaw ay ang Diyos. God alone suffices. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, hangal, no? Doon sa taong maraming ani, naisip na lang niya ang kanyang sarili. Gigibain ko ang aking mga kamalig, magtatayo ako ng mas malaki. Mamamahinga na lang ako, kakain ako, iinom ako, na wala na sa kanyang lengguwahe, sa kanyang isipan, sa kanyang puso, ang pwesto ng Diyos. Kaya siya naging hangal o full. So God alone suffices. Yun pala. Si Santa Teresa ng Avila ay taga-Espanya. Spanish ang original ng prayer na ito. Kaya yung bandang dulo na God alone suffices, solo Diyos basta. Sa Filipino, ang Diyos ay sapat na. Sapat na. Yun pala ang gamot sa pagiging makasarili. Kapag naabot na natin yung sandali na masasabi nating sapat na. Paano natin mapapatunayan yon? Kapag letter S, pwede mo nang sabihin na salo-salo tayo, hindi solo-solo. Salo-salo, hindi solo-solo. Kapag natutunan mo kapag mas marami kang biyaya, hindi lang yung pagpapataas ng bakod ang kailangan, kundi ang pagpapahaba ng lamesa o dulang para maraming makasalo. Salo-salo, hindi solo-solo. Letter A, kapag kaya mo nang sabihin, atin ito, hindi lang akin ito. Yan, no? Kapag pwede mo nang sabihin na, atin ito, huwag kayong mahiya. Hindi lang akin ito, huwag niyong pakialaman ito. Yan, no? Yung naglalagay ng pangalan sa kanyang pagkain sa rep, no? At bilang pati yung butil ng pagkain na nasa kanyang lalagyan, akin ito, no? Akin lang. Letter P, kapag kaya mo nang sabihin o alam mo nang gawin na parte ka dito,
hindi parte ko to. No? Parte ka dito, hindi lang parte ko to. At kapag nagpapartihan, hindi yung one for you, two for me. No? Kapag kaya mo nang sabihin na parte ka dito. Alam ninyo, sabi ho ni Oprah Winfrey, ang tunay na sukatan ng isang taong matagumpay na sa kanyang buhay at profesyon ay yung kaya na niyang sabihin sa kanyang kliyente o sa taong lumapit sa kanya, do not mind it. No? Huwag ka nang mag-alala. No? Okay na. No? Halimbawa, kung doktor ka, abogado, o isang talagang very successful na, kapag kaya mo nang sabihin sa mga lumalapit sa iyong, okay na, no? Wag na. Kasi alam mong sapat na yung kang ano ang meron ka. Pero kung patuloy pa rin, no? Successful ka na, patuloy pa rin padagdag ng padagdag, at palaki ng palaki ang iyong pangangailangan at paniningil, hindi ka pa humahantong o umaabot sa tunay na success, sabi ni Oprah Winfrey. Letter A, accumulate spiritual riches, not only worldly riches. No? Yan o ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ipunin natin ang ating mga, pag-ipunan natin sa ating mga puso ang mga bagay na makalangit, hindi lang yung mga makamundo. At yun din ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, no? Sapagkat ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. At panghuli, ito yung ibibigay, no, ng may mga naipon, nakapagtabi, nakapag-accumulate ng spiritual riches. Letter T, tuwa, no? Kaligayahan, joy na makapagbigay, makapagbahagi, makapagparte. Because this joy, this happiness are the things that money cannot buy, no? Things that money cannot buy. Good relationship, peace in your heart, happiness. Mga minamahal na kapatid, magandang paalala sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. At sana ipanalangin natin, no, yung mga namumuno sa mga bansa dahil sa kasakiman, gusto ng mas malaking teritoryo, gusto ng mas malakas na puwersa o power, kaya may mga giyera o kaguluhan. Mga minamahal na kapatid, sana maging sapat lagi ang biyayang tinatanggap ninyo sa Diyos. At kung sumobra man, gaya ni Saint Mother Teresa, if your cup overflows, share it. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon